at a vertical housing approach. Ating pag-uusapan kasama si Federico Lacsa, ang Pangulo at CEO ng Social Housing Finance Corporation. Sir, magandang tanghali po. Magandang tanghali naman, Nina at Weng. Alright, sir. Una po sa lahat, ito pong assistance na inyong ibinabahagi ngayon sa mga apektado nating kababayan sa pananalasan ng Bagyong Christine. Ano-ano po ito? Well, as usual, may instruction sa amin ng kalihim natin, si Secretary Jerry Acosar, na magbigay ulit ng financial relief doon sa mga severely affected beneficiaries natin. Ang ibig sabihin nito, magbibigay tayo ng moratorium doon sa pagbabayad nila para maibsan naman yung kanilang mga gastusin during the time na nagre-recover pa sila dito sa kalamidad na ito. So, sir, yung sa nabanggit niyo po na moratorium, ano pong klaseng tulong yung ibibigay ninyo sa mga member beneficiaries po? Oh. Aside from moratorium, siyempre, nakikipag-ugnayan kami doon sa mga local government units. Kasalukuyan namin nag-a-assess ngayon, lalo na yung sa Bicol region natin, na kung ano yung pwede namin maitulong. Tumawag sa akin si Secretary Acosar ngayong umaga at sabi niya makipag-ugnayan kami kay El Rey Villapuerte para matugunan namin kung ano man ang tulong na pwede namin ibigay doon sa Bicol area. Bicol lang, sir, or pati sa lahat? Well, sa lahat naman ng pero siyempre yung Bicol talaga, yan ang talaga, nandyan talaga yung matinding problema. Pero ina-assess din namin yung mga proyekto natin na nandun sa areas na talaga tinamaan ng typhoon na rin, Christian. Tulad po ng mga nagdaang bagyo, sir, meron pa ba kayong ulit na na-mention na ni Sir itong moratorium sa mga housing na apektado sa mga nagdaang bagyong Christine. So ano pa po, aside from this, meron pa po ba kayong... Well, kami naman, kumisan may mga nagbo-volunteer sa amin na tumulong, na mag-donate ng mga relief goods. Kung meron man, ibabahagi namin yan doon sa mga kababayan natin, beneficiaries natin na tinamaan talaga ng bagyo. Ilan po kaya sila sa tingin ninyo? Sa ngayon, wala pa kaming numbers, pero dito sa Metro Manila, definitely meron kami. Dati, umabot ng mahigit 3,000, almost 4,000 yung aming natulungan. So, siguro, most likely, ganun din ang numbers na tinitingnan natin o mas marami pa. Ito po nung bagyong Karina? Yeah, that's right. Okay. Pero ito, mas malawak yung kanilang epekto doon sa ating mga kababayan. So, in-expect namin na mas malaki yung tinamaan na numbers ng beneficiaries natin. So, sir, sa ibang usapin naman, ngayong taon po ay pinagdiriwang ang 20th anniversary ng SFC, no? Maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang ilang mga accomplishment ng inyong ahensya sa loob ng 2 dekada? Alam mo, Weng at Nina, sa buong pamilya ng DSUD, ang SHAPSI ang pinakabata. Ito yung bunso. 20 years pa lang po kami. Yung NHA is already 49 years. So, magpi-50 years na yung National Housing Authority. Yung iba nga ahensya, NHMFC at saka Pag-ibig, 47 at saka 46 years na. Yung HLURB na ngayon, EDSAC na ngayon, nasa more than 40 years din siya. Yung Minister of Human Settlements, na kung saan ay nagkaroon ng naging Department of Human Settlements, Urban and Urban Development, yan mga 47, 46 years old na. So, 20 years lang kami pero naipamahagi na natin yung ating tulong sa mahigit 470,000 na pamilya at mahigit 35 billion ang naitulong ng Social Housing Finance Corporation. So ano po ang role ng SHFC sa pambansang pabahay para sa Pilipino program? At ano po ang dahilan kung bakit naging vertical housing ang approach po natin? Malaki ang role ng SHAPSI sa pambansang pabahay para sa Pilipino program ng ating mahal na Pangulo. Ito ay isa sa mga major implementors ng 4PH program. Ang SHAPSI ngayon ay kasalukuyan
meron ng 12 ongoing projects. Ang iba dito isang magandang balita ito na bago magpasko bibigyan na natin ng pabahay yung ating mga kababayan. Magandang regalo yan. Yung regalo natin sa Paskong ito, magkakaroon na tayo ng awarding doon sa ating proyekto dyan sa San Fernando na kung saan tapos na yung isang building natin, yung 3 pang building ay nahabol pa namin para may bigay natin kaagad doon sa ating mga kababayan. Pero itong Paskong ito, sigurado kami na magkakaroon ng awarding dyan sa San Fernando, Pampanga at doon sa Davao City na kung saan 14 na buildings na ginagawa natin. Yung 4 na buildings dyan natapos na natin at ibibigay na rin natin doon sa 4 na pamilya yung kanilang pabahay bago magpasko. Merry Christmas sa kanila. Opo, Christmas, dito sa San Fernando po, ilang pamilya po ang magbe-benefit dito? Doon sa isang building natin, doon sa 12-story natin, 312 units yan. Ihahabol pa natin yung 3 building, magiging 972. All in all, yung may pamamahagi natin dyan. Okay, magandang balita po yan sa kabila nito nga mga nangyayari sa atin ngayon. That's right, oo. Gusto talaga nating maibigyan sila ng kasiyahan dito sa darating na Pasko. Okay. Sige sir, mensahe niya lang po para sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nag-aabang ng kanilang mga units dyan Well, sa inyong oo. projects. Wag na silang mainip ang ating mga kababayan. Malapit na pong ipamahagi sa inyo yung ating mga housing units dyan sa Crystal Peak, sa San Fernando, Pampanga, na kung saan 312 units na ang natapos natin at susunod pa yung additional units para maging 900 plus yung may pamamahagi dyan sa San Fernando, Pampanga. At dyan po naman sa Davao City, sa People's Bill, 400 na units na ang natapos natin at ipamamahagi na natin ito bago magpasko at yung 1,000 pa inahabol pa namin para maging 1,400 total number of units ang may pamamahagi natin. Tuloy-tuloy lang po yung ating programa sa pambansang pabahay at huwag mainip yung ating mga kababayan. Yung 2 proyekto talagang puspusan ng aming paggawa dyan sa mga pabahay dyan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Mr. Federico Lacsa, ang Pangulo at CEO ng Social Housing Finance Corporation. Maraming salamat.